Yan mga guys, habang sumasakay tayo sa bus ay nagkaroon ng pag-ulan, malakas ang ulan dito at ay pabalik ng trabaho sa Laguna ng Calamba. Ito ngayon ang ating naranasan ngayon na napakalakas na mga ulan. Ayan, maganda ang biyahe din mga kamaulan, kaya lang ang mahirap naman sa bumibiyahe sa ganitong oras na madaling araw at papunta tayo sa malayong lugar sa ating papasukan trabaho. Ito ngayon yung naranasan ko na malakas ang ulan. Sobrang lakas. Ayan, napakasaya din kasi enjoy din tayo habang naglalakad, sumasakay tayo sa bus. Nakikita natin yung ulap, pero kawawa din yung mga bumibiyahe kasi lalong pag sakay ka sa motor ay mababasa ka talaga, titigil ka talaga, maghanap ka talaga ng masisilungan mo para hindi ka mabasa. Gaya nito kasi hindi ko alam kung may bagyo ba o ano. Ito yung naranasan namin sa pagsakay namin ngayon sa bus na madaling araw. Ayan, at napakasaya din dahil kahit malamig ang aircon at nilalamig nga rin ako sa loob, pero okay lang. At least masaya, maranasan natin yung pag-ulan. Ayan, dito tayo sa tollway at ay papunta tayo ng Calamba. Ayan, galing tayo Cubao. Grabing buhos ang ulan mga guys, ang lakas oh. Buti naman at hindi naman nagkaroon ng traffic kasi madaling araw kasi yung alis ko, kaya hindi nagkaroon ng tawag dito yung pag traffic. Kaya lang ito naman yung nasa lubong namin yung malakas na ulan, malamig na nga yung aircon sa bus, malamig pa yung paghangin kasi siyempre kung nasa labas ka malakas ang ulan. Kaya yan grabe yung bukas ng tubig, pero mabilis pa rin yung mga truck. Palibasa malalaki din eh, pero pag mga halimbawa mga motor ka ay kawawa ka, hindi ka talaga makapasok sa ganitong malakas ang panahon, malakas ang ulan. Hindi natin alam kung may bagyo o ano, basta pagkakalam ko may bagyo. Ayan, ang aking karanasan ngayon, napakalakas ang ulan dito sa pagbiyahe namin papuntang Calamba. Yan, napaka excited, enjoy din adventure tayo sa ganito malakas ang ulan. Yan, mga overpass, mga sasakyan. Bilis ng takbo ng mga sasakyan o kahit sabihin mo na mabasa ang kalsada, pero mabilis pa rin. Pero yung sinasakyan namin basta tama lang yung takbo niya, hindi siya nag-overtake, hindi siya lang nag-overtake. Meron din kasi na overtakean din namin yung mga sasakyan, mabagal din ang takbo, mas mabilis-bilis lang kami konti dahil basta ang sinasakyan. Pero yung ibang mga sasakyan talaga, mga ibang bus mabibilis pagka tumatakbo ang kanilang sasakyan. Kagaya nito tingnan mo kung mabilis kami, saglit lang sana mga kanyan overtake, pero magaling ang driver na sinasakyan namin tinatiming niya talaga mag overtake. Siyempre iwas din sa dulas ng kalsada kasi maulan. Kahit sabi mo espalto yan kasi malamig, hindi kontraga sa gulong yan. Kung mainit yan, maniwala kasi ako ang espalto ay dumidikit sa gulong. Kaya yan, yung isang baso bilis, takbo namin napaka simple lang, normal lang talaga. Masarap ang biyahe sa ganitong umaga. Ayan, unti-unti na rin yung unti-unti na nagpapakita yung araw. Akala mo araw kulay blue yung kalangitan.
lang yan guys, reflect lang yan sa mga ilaw. Kaya masarap magbiyahe talaga pag madaling araw, lalo pag mga biyahe. Kaya lang ang problema nga dyan, antok ka pa rin sa biyahe kasi maaga kang magigising. Kagaya ko, nagising na ako ng alas 2 ng madaling araw. Pagka alas 3 pahinga na ako, naligo at hindi na nga ako nakapag-almusal. Dito na ako mag-almusal sa trabaho ko pagdating ko. At hindi rin ako nakapagkape. Ayan, unti-unti na rin na nagliliwanag ang kalangitan. Ayan, kagaya yung university ka namin, mababagal lang din sila, pero meron talagang mga sasakyan na mabibilis tumakbo. Ayan yung mga tingnan mo, kalsada puro tubig. Ayan, dito na kami sa parts ng Alabang. Puntang Calamba ang biyahe ko. Kulay blue kalangitan, pero kala mo tingnan mo mga guys, nag-uumaga na siya. Hindi man tayo pwede na magbiyahe ng maaga kasi maaga din ang pasok ko, kaya maaga din ang alis ko. Kahit sabihin mo inaantok pa ako, pero pag nagtrabaho naman yan, wala na rin yung antok ko niyan. Ayan mga guys, nag-voice over muna tayo kasi hindi tayo nakapagsalita doon sa labas kasi siyempre nautulog yung mga katabi ko. Pero maaga din yung mga biyahe, may mga pasok din yan, kaya hindi na ako nagsasalita. Kaya ginawa ko, nag-voice over na lang ako kasi nakakahiya magsinalita o doon sa loob ng bus. Kaya gawa ko ganito na lang para mas maganda, diba? Hindi ka makaka-stop sa kapwa mo rin na biyahero. May biyahe rin ng mga malalayong lugar. Yan, nasa na kami sa Lake. Yan, nagpapakita na yung araw na nakikita. Hindi na nagiging klaro yung dinadaanan namin. Ito yung biyaheng Calamba mga guys, malakas ng kusang ulan. Gawa siguro ng bagyo, kaya ito naranasan din natin na bumiyahe na maulan. Pero ito pabor to guys sa totoo lang, pabor yan sa mga magsasaka sa atin, lalo dun sa amin sa probinsya namin sa Rose City. Pabor yan kasi yung taon dito yung ulan, mga pagtanim ng maaga o di kayo mga may tanim na tapos kailangan ng tubig, nagkakaroon ng tubig ang mga palayan, kaya hindi na magkakaroon ng mga pagpasasipsip sa tubig yung galing sa irrigation. Kaya malaking bagay din yan, kailangan din sa magsasakaya. Yung kagaya, tingnan nyo mga guys, bibilis tumakbo sila. Tapos kami ay normal lang talaga yung takbo sa amin sinasakyan. Maingat yung driver na sinasakyan namin. Pag nag-overtake siya, hindi basta-basta nag-overtake siya. Kumbaga nakikiramdam mo na siya, baka may biglang sumupot, siyempre madulas ang kalsada. Defensive talaga siya, napakakan sa mga pasahero niya. Hindi kagaya yung ibang bus na sasakyan ko, ako nakakatakot, magbibilis talaga, bigla lang sumisingit. Yan yung malapit na rin tayo sa Calamba, kaya nag-voice over tayo dahil nakakaya nga sa, sabi ko nga, nakakaya doon sa
dyan sa loob sa aking mga katabi, ang mga tulog. Kaya ako naman tahimik lang habang nagbibideo. Ang road trip na lang tayo sa ganito na maulan. Diba? Ganito, malapit na kami sa tawag dito, sa Calamba. Ayan. Napakagandang biyahe. Ayan mga guys, kung makikita nyo, sanahan ko yung bundok niyan. Yan ang Mount Makiling. Sa baba kami niyan na nagtatrabaho. Kaya kung magla-live ako, nakikita nyo yung mga bundok na tinuturo ko kasi nasa baba lang kami sa Mount Makiling. Kaya magandang view. Pero sa totoo, hindi ko pa napunta niyan. Ang napuntahan ko pa lang dyan yung Dampalit Falls. Pero ang daming mga pasyalan dyan, kaya lang hindi pa ako nakakapunta dyan. Yan mga guys, nga pala, abang-abangan nyo na lang yung ating pagbago ng ating content, ha. At ay content tayo tutulong sa ating mga kababayan. Sana supportahan nyo yung aking YouTube channel para lalo umangat, para kumita tayo ng mas maganda, makatulong na tayo ng malaki-laki sa ating mga kababayan, hindi lang sa ganitong lugar, mga ibang lugar din mapunta natin, mga Kabisayaan o kahit sang lugar, basta kung kaya na ni Papa doon, tutulong tayo pagka lumaki na yung ating YouTube channel at kumita na. Promise ko yan sa inyo, babaguhin na natin yung ating content. Kahit wala akong editor, nahihirapan din ako pag walang editor kasi sinasabihan nyo ng mga kaibigan kung kailangan akong editor, pero okay lang. Okay guys, putulin ko na lang hanggang dito na lang muna kasi nandito tayo sa Calamba. Bye bye!